Magandang araw mga kaibigan. Dumarami ang bilang ng mga foreigners, political analysts, mga lawyers, mga respected leaders ang nakikisimpatya o naaawa sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung basta na lang isinorender ng ating gobyerno, dinala pa sa Netherlands, sariling eroplano natin. Tayo ang nagbayad. Ito, may napanood ako sa Facebook reel, isang South Korean lawyer ang nagsasabi na pwede namang hindi ibigay yung Interpol na yan. Di naman na oblige ang isang bansa na mag-cooperate. Depende sa police department ng isang bansa. Kaya in conclusion, sabi niya, talagang ipinagkanulo ng nakaupong presidente ang dating presidente. Nakakaya, but at the same time, nakakatuwa na may mga nakikisimpatyang mga foreigners sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, panoorin natin, pakinggan natin itong South Korean lawyer na ito. Someone not in their jurisdiction, such as in the case of Philippine President Duterte. Actually, it's a very interesting international criminal court case. Yeah, in fact, in conclusion, to answer your question, if the national police does not cooperate to ICC, they never get, they Yes. cannot arrest any politicians or any criminals. Even they issue an arrest warrant. Yeah. In fact, that's the limitation that this International Criminal Court has. And also, for example, international police, Interpol, you are familiar with that notion. But in fact, there is no police who is a member of the Interpol. Interpol is like a communication agency, department, which means each nations join as a member of Interpol, and once they agree on a certain terms, and when they receive any request or demand to arrest a criminal who is in their country, their Interpol communication works. So, in fact, it is the individual, the national police, who is actually arresting that criminal in that country, which means if one nation's police department, police force, do not cooperate to arrest a criminal, even if they have any arrest warrant from the Interpol or from ICC too, they cannot actually arrest someone. So this arrest of Duterte only means that Filipino government just abandoned former President Duterte. Yeah. In fact, that's what I heard from the international news, that the current incumbent President Marcos has turned his back against Duterte, who was once his ally in his political campaign, and now is cooperating to ICC to arrest former President Duterte. That's what Dati niyang alay, kasamahan, nakatulong, laki. Ngayon, tinalikuran na ng incumbent president ang dati niyang aliado. Yun po. Salamat sa South Korean lawyer na ito. Magbasa tayo sa mga comments. Ito ang lumabas. Ayan. Nakalagay dyan. Judas. Edison Maliwat. President Marcos, Philippines criminal kidnapping. Ari Labi Banyo sa Montina. Nakakahiya ang ginawa mo. Ngagba, kaya minaliit tayo ng ibang bansa. Yun na nga, nakakahiya tayo sa ibang bansa. Mabuti pa
ang Timor-Leste or Timor. Hindi nila kabayan o kalahi. Si ex-Congressman Arnie Teves, sinunod nila ang batas. Hindi nila in-extradite ang dating congressman, di nila ibinadala sa Pilipinas. Dapat sana yun madali na lang ipadala. Dahil sa inyo man ito, sige, sa inyo na lang. Hindi. Dahil kung ano ang batas, yun ang susundin. Nakaka-proud ang ginawa ng Timor-Leste. Pinangalagaan nila ang karapatan ng isang Pilipino doon. Baliktad ang nangyari sa atin. Dating presidente, ipinagkanulo. Grabe. Proud ka ba maging Pilipino? Ginawa tayong sumsuman ng iba't ibang bansa dahil sa ginawa ng isang presidente natin. So ito, nakakaya. Minamaliit tayo ng ibang bansa dahil sa pinaggagawa mo. Sana ikaw ang mawala sa Malacanang, kawawa ang taong bayan. Vote straight, PDP, laban mga ka-DDS. Russell Jen Tamp. Sayang lang ang pinaghirapan ni Tatay Digong noon. Iningatan niya at tinaas ang dignidad ng Pilipinas, naging sikat ng ating bansa sa ibang bansa, sa mga dayuhan. Minahal niya ang lahat na nasasakupan ng ating bansa. Inisip niya ang future generation ng mga kabataan at inilayo sa kapamakan. Pero ngayon, ano ang nangyari? Ipinaon siya ng mga traidor na nasa gobyerno, pinangungunahan ni BBM, walang kwentang presidente, pinahiya niya mismo ang ating bansa. Sana maranasan natin ulit ang katahimikan at security of an individual sa panahon ni Tatay Digong. Kailangan mayroong magpapatuloy sa kanyang adhikain noon, isa sa mga anak niya, kaya wag nating hayaan mangulo si BBM o pamilya na sa mahabang panahon. Kailangan na maputol ang pagiging presidente niya, ibalik ang Duterte administration para sa ikabubuti ng mas marami. So yun na po. Straight PDP, laban tayo ngayong Mayo 12 para maibalik ang isang Inday Sara Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandi sa Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandi. Panoorin nyo ang video na ito. Muna po di ang balay nga among bisitaon din sa Tukalaan. Ayo! Maayong hapon! Oh, dayon ko sa inyong balay. Muna ni ang balay nga tud na mga idaan namo. oh, gaydaanan ninyo. Oh. Ang idaan. So muna ni ang ilang igdaanan sa ilang balay nga gatuluan na siya. Oh, makita nato ang ilang mga sinina. O diri sila magtulog panda ulan na gisaluran lang og galon nga giputol ang ilang higdaanan. Ante, manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka og lansang pako plincent. Oh. Ay nakita naman gid ang inyong balay nga ani na mga dagko na og bulsot og mao pa gid ang inyong higdaanan og gasaluran lang ninyo og galon. O unsa ante ang imong maistorya nga matagaan na ka? Salamat sa Ginoo nga gihatag imo ni na nalanginan ni. Panalanginan mo. Oh. Og manguha na mo kahoy. Nguan mi kahoy og langsang. Oo. So tagaan mo ante og
Sen Lansang Pako Plincent. Salamat sa Ginoo. Na matagaan na mo kay Matagaan namin. oo. Kay ang inyong balay tulo na. Kay isaluran na sa mga galon. Nasaloron ra sa mga galon. Oo.